ho kami ngayon din sa bukid mga kamangyan. Kaya sari-sari ho yung aming mga niluto. Ay for the go! Sobrang excited nga ho namin ngayong araw mga kamangyan. Gawa ng gustong-gusto ho talaga namin yung mga garni. At dahil nga ho Boodle Fight Aray, syempre dapat iba-iba yung mga pagkain na nandun. Ganyan, talagang ang lakas maka-outing. Bumili nga nila ako kami ng mga isda, tas ang agawin ho diyan ay inihaw. Maliban ho dun sa malaking isda, meron din ho na ring tilapia. As aring hipo na ihawin din ho yan. Tas syempre hindi ho mawawala diyan aring karne. Bago ho yan ihawin, marinate muna natin yan para talagang masarap na masarap. Tas kumuha lang ho kami ng manok doon sa mga alaga namin. Aadobohin ho yan ni nanay mamaya. Tas syempre hindi ho mawawala diyan mga prutas-prutas, gulay-gulay gawa ng syempre. Magas na rin yan, tas pampadagdag kulay na rin. Grabe, may mga bagayon. Ay nga niyo palang malaking isdang are, ayun nga niyong maya-maya. May mas malaki pa ho din sa palengke, kaso nga nila, ang sobrang laki naman. Baka mamaya, ubos na't lahat yung uling, ay hindi pa rin naiihaw yung isda sa sobrang laki. Aray, Dapat na kilot mahigit pala rin mga kamangyan, tas 400 pesos ang isang kilo. Nabigyan naman ho kami ng discount, ginawa na lang ho ring 1,600. Gawa ng are ho dapat ay 1,605. Parang yun na nga nila ho yung pinaglinis ko din ng mga kamangyan. Gawa ng syempre, hindi ko alam yung mga atagtagin diyan, ganyan. At sabi nga ni tatay, ay medyo mahirap daw talaga ang linisan. Hirap na hirap siyang tagtagin yung mga dapat tagtagin, gayon. Sige, wag na lang yan linisan. Hala, bakit naman nagalit? At busy nga ni ho doon si tatay, alin naman si nanay, ay hinugasan na ho yung mga karne para syempre mamarinate na ganyan at maihaw na rin. Kasi syempre, sayang yung oras. Alam nyo naman, time is gold. Hala, grabe, bagong-bago yun. Kasi rin naman si Kuya Julius nyo. Hello siya yun. Hala, bakit naman nagpa-cute? May mga inatagtagtag siya dyan sa hipon, yung mga antena-antena, mga galamay-galamay. Isang kilo nga nila ho yung binili namin yan. Gawa na yung isang kilo ho niyan, 480 pesos na. Talagang dun ka sa presyo, high blood. Parehong karne, nilagyan lang ho ni nanay ng marinated barbecue sauce. Mga ilang minutes lang yung ahintayin, pwede na yung maihaw maya-maya. Kasi rin naman yung balain ni nanay, siya na daw ang bahala doon sa manok. Grabe, paalam sa'yo. Magkasimula na nga nila ho sila mag-ihaw din ng mga kamuyan para may mapapapak sila mamaya. Hala, hindi. Para raw ho may nasisimulan na, ganyan, may naluluto na kahit papaano. Gawa ng syempre, marami-rami rin ho talaga ring alutuin namin. Mga baga mamaya magsabay-sabay na, ganyan. So habang inarinisan yung ibaw, ay di may naiihaw na, may naluluto. Grabe, very good kayo doon. Salamat. Parang John, kaya pa baga 2 months ka na dyan. Hala, bakit naman sobrang tagal? Buti na nga nila ako talaga mga kamangyan at andini si tatay, so may katulong kami sa paglilinis ng mga ganyan. Gawa ng kapag sinakuya yung pinaglinis mo, baka hugasan na lang yan. Hala, naman talaga kapag mga isda, ayan, may mga kailangan talagang tagtagin doon sa loob. Ay, mga ni tatay, atabi daw niya yung mga nakuha niya, gawa ng masarap daw yung sinabawan. Grabe, walang masasayang sa'yo. After nga ng paglilinis na ginawa ni tatay mga kamangyan, ay arit hinugasan ko na ho aring isda. Tapos tirinay ko nga niyo, nalagyan arin ng mga hiwa-hiwa, kaso nga nila ang sobrang kakapal ng kaliskis. So kahit matalas yung kutsilyo, hindi talaga kaya. Grabe, suko na ako. Katulad nun sa normal na pag-iihaw ng isda, dinilagyan ko lang ho ng asin niya andiyan para syempre mababat-babat at mamaya din ay may lasa kapag naihaw, may alat-alat. Uy, grabe, iba ho talaga mga kamangyan kapag garning may mga ihaw-ihaw para talagang nasa tabi kami ng dagat, tabing ilog. Madalas naman ho, yung nagawa namin din sa bukid kapag din ho kami nakain, para na rin talaga kami nag-boodle fight. Pero yun ho, mga isang ulam, 2 ulam lang yung nandun. Parang ngayon nga nila ho kami mag-boodle fight din nung talagang iba-iba yung ulam, makulay, ganyan, marami-rami. Pero ano yung gagawin namin, hindi naman sobrang dami. Gawa ng yung ibang nakikita ko, sobrang dami talaga. As in, pang 2 buwan na ulam. Wala, grabe, sobrang tagal. Kasi ano yung amin, yung simpleng boodle fight lang. Uy, grabe, may pagayon. So, nagpunta rin ho pala dito si Miss Ivana Alawi. Huy, so ayan, parang nag-boodle fight din kami nun. Parang part na siya ng family. Huy, sobrang bango nga niyo na rin inaihaw nilang karne din ng mga kamangyan. Yung kulay pala ang talaga naman makikita mong sobrang juicy. Wow, juicy. Yun yung kapag nilagay mo dun sa kanin, para nang may sauce. Ay, grabe, ang sarap. Nung maluto na nga ni Hoy, di kinuha na ni Kuya Bunjing. Sabi ko nga ni Hoy, itabi gawa ng baka ulamin na agad. Alam nyo naman. Kasi rin naman si Kuya Julius nyo, ayan, nilagay na ho din ni aring mga hipon. Ihaw na nga nila ang din ho yung agawin namin din ng mga kamangyan. Gawa ng mahirap naman kapag ginawa natin yung sinabawan. Mahirap po yung gayon, gawa ng siyempre mga nakakamay kami, ganyan. Sayang nga nila wala na kaming iba pang nakitang mga seafood, gawa ng digaho, madalang laang talaga. Kaya kapag nakita nyo kami nakapagluto ng seafood, mga kakaibang seafood, sinuwerte kami ng mga araw na yun. Parang agawin naman ho din sa talong mga kamangyan, hindi lang basta ihaw na ganyan, pero masarap din naman ho kahit ihaw na laang o kaya naman ay prito yung inatorta. Pero ngayon ho, nag-request talaga kami na ang gawin din ay yung ensaylada, gawa ng sarap na sarap talaga kami doon. Kasi alam nyo ho, madali lang naman siyang gawin tapos hindi sobrang mamahal ng ingredients, ganyan. Pero kapag kunyari, nakapunta kami ng mga restaurant tapos nakakita kami ng ensaylada, sobrang mamahal ng presyo, talaga namang maiiyak ka. Mga wala akong idea sa lasa na rin mga kamangyan, medyo maasim-asim siya, pero sobrang sarap talaga sa kanin, sa bahaw. Paparami talaga yung kain mo, wala, sira na naman ang diet. Sunod naman yung nilinisan din ni tatay mga kamangyan ay aringani yung tilapia. Hindi naman sobrang dami na regawa ng kunti lang yung binili namin, nasa 3 piraso laan. Alam nyo naman, kapag naparami-rami yung garne, pabili na agad yan si tatay mamaya ng ginsito. Ay, grabe, talaga namang for the go. Sa isip-isip siguro ni tatay, kalilinis ko lang malaking isda, talagang sakit na sakit na yung kamay ko ngayon, palinisan pa rin naman sa akin aring tilapia. Tatay, kunting tiyaga na lang, salamat. Kahit nga ni mayroon na ng malaking isda nung maya-maya, sabi ko ay bili pa rin kami noon nga ni tilapia. Gawa ng syempre, iba pa rin yung sarap noon. At alam nyo naman din isa talaga sa mga
paborito kong isda yan. Siyempre, yan yung madalas talaga natitikman ko ng mga bata pa kami. Gawa ng nahuhuli-huli ni tatayaan sa sapa. Sayang nga nila ang hindi kami nakabili ng bangus. Agawin din sana naming relleno. Sa susunod na boodle fight, meron na nun. Siguro bukas. Hala, bakit bukas agad? Pagkatapos ko nga ni humahugasan na rin mga kamangyan, ay tinawag ko na ho arin si Kim. Kako, ilagyan na niya ng asin, aring nga ni hong tilapia. Kako ho, maya-maya ay ihawin na rin niya para naman may maiambag siya sa bansang Pilipinas. Uy, nakakatuwa nga ni ho at nakakautay-utay na kami ngayon mga kamangyan. Medyo marami-rami na rin naluluto, ganyan. Grabe ang pagtutulungan. Sabi ko pa nga ni ho din kay Kuya Julius nyo, ay bilis-bilisan na ng ihaw din sa hipon. Para nga ni ho, maihaw na yung malaking isda. Feeling ko kasi talaga mga kamangyan, medyo matatagalan kami doon ng very, very light. Oh, very, very light. Kasi nga ni ho, malaki siya, tapos sobrang laman. Yung labas nun, mabilis talaga maiihaw, pero yung loob, hindi namin sure. So, kainin na lang namin yun ng hindi pa luto. Hala, bawal! Baka sakatan siya. So, ayan, nilagay ko na nga ni ho, aring malaking isda din ni mga kamangyan, at buti na lang talaga't nagkasya. Kung pa nga ni ho, buti, hindi namin nabili yung isang mas malaki pa din. Gawa ng dalawa kasi ari sa palengke. Ari yung medyo maliit-liit, pero yung isa sobrang laki talaga. At sobrang mahal naman nun, nasa 3,000 yata. Grabe naman. Pamasko ko na yun sa mga inaanak. Huy, nagulat nga ni ho kami din ni mga kamangyan. Gawa ng habang inaihaw namin, nagatagtagan yung kaliskis niya. Dati ang ginawa din ni tatay, pinakapilit-pilit niya natagtagan yung mga kaliskis. Talagang pinahirapan namin siya. Patawan. Sobrang bilis lang talaga matagtag ng kaliskis. Kung alam ko lang na ganyan lang ang kadali. At dahil nga ni ho, natagtag na yung mga kaliskis mga kamangyan, ay dayan ho si Kuya Umpong at nilagyan na ng hiwa-hiwa. Ari nga ni hong isda. Siyempre, hindi ko talaga malalagyan ng hiwa kanina kasi makakapal yung kaliskis. Grabe, grabe ang utak. So, yun, madali na gawa ng yun na yung pinakang laman. Ay, for the go. Habang nag-ihaw nga ni ho kami doon mga kamangyan, ari naman hong si Maring Lourdes nyo na nakadress. Oh, nakadress. Feeling ko ma-attend to ng dibu. Hala, hindi. So, ayun na nga ni ho at magaluto na raw siya din. Nari nga ni hong adobo. Sa tunay ho, si nanay talaga sobrang sarap niya magluto ng adobo. As in yung sabaw, yung pinakang buto ng manok, talagang anam namin mo ng bonggang-bongga. Sabi ko rin doon sa inyo mga kamangyan, may mga alaga talaga din kami ng manok para syempre mas feel na feel namin ang probinsya. Hala, hindi. Gusto rin talaga namin ng may mga alaga nga ni ho ng mga hayop-hayop para kung sakali na gusto namin magluto, ganyan, hindi na namin kailangan pang bumili sa palengke. Hala, parang gusto ko tuloy mag-alaga ng pugita at ng baby shark. Hala na yun. Feeling ko kulang pa yan sa luto, hindi pa masyadong maitim. Hala, natawa nga ni ho kami din mga kamangyan, gawa ng medyo malakas pala yung baga. Kaya kung hindi pa napansin ni kuya, ay nangingitim na nga ni daw ho yung tilapia. Kaya ayan, sabi ko, ayan na susunog na ng bonggang-bongga. Kaya sabi ko ho, yung sa huling isang isda, abay bantayan na. At baka naman mangitim na naman. Aroy, update ko din sa isang malaking isda mga kamangyan. Ayan nga ni ho at binaligtad na. Tapos ere naman yun nilagyan ng mga hiwa-hiwa. Siyempre ho, para mas sure na maluluto talaga yung nasa loob, ganyan. At first time lang din ho namin makakatikim ng inihaw na rin mga kamangyan. Gawa ng yung luto ho na ginawa namin din ni last time. Ayun hong steam at sobrang sarap na sarap din kami. At habang inaihaw-ihaw nga niyan dyan, napahiran muna ng mga pampalasa pa para siyempre talagang masarap na masarap. At habang busy naman ho kami sa pagluluto, ari naman si Bossing Dino. Talaga namang ang mga upuan ay kala mo'y nagatagay-tagay. Hintay lang ng very very light. Inaluto pa namin yung pulutan. Hala, hindi. Ano palang mga nilagang itlog na rin mga kamangyan ay kinuha lang din doon sa mga itlog ng manok na nandiniho sa paligid namin. O diga, nakalibre na sa manok, nakalibre pa sa itlog. Salamat. Matapos nga niyo magluto si nanay, ayan at nag-model-model na. Aba, ayos. Tingin ko nga niyo din sa may kubo mga kamangyan, arin si kuya ay alagain na daw niya yung mga okra. Aba, ay muntik pa namin makalimutan. Buti na alala. Salamat. Saglit lang naman ho, arin mga kamangyan, talagang parang alublob lang doon sa nakulong tubig. Para ho, medyo malutong-lutong siya, hindi man yung sobrang lambot na. At dahil nga niyo paluto na rin aring isda mga kamangyan, ay dinagawa na rin ako ng sausawan. Wala, pagsamasamahin ko lang ho aring bawang, aring hong sibuyas, syempre ho aring kamatis, di mo mawawala diyan aring toyo, konting tubig, tapos asukal para medyo manamis-namis. Aring hong paminta, kalamansi, tapos aring sili. Tapos ayan, mekos-mekos na yan ni Insan. Uy, dahil nga niyo okay naman na aring pagkaihaw na ring isda mga kamangyan, ay tinawag ko na ho si na kuya Kako ay buhatin na arigawa ng aba. Mamaya ay masunog na rin, ay magapait-pait ang lasa niyan. Dahil nga niyo okay naman na lahat ng ulam mga kamangyan, ay di inintindi ko naman ho aring mga prutas din eh. At grabe, ang mga kulay talaga namang sariwang-sariwa. Tapos alam nyo, kanina doon sa palengke, nahirapan kami sa paghahanap na rin pakwan. Gawa ng hindi na yata pakwanan, so siguro rin mga natitira na lang talaga. Kaya doon sa nagatinda, salamat. Ang sarap talaga sa mata ng mga kulay ng mga prutas na rin mga kamangyan. Tingnan nyo naman. Tapos ayan, buti may naabutan lang din kaming papayang hinog. Gawa ng alam nyo naman, no, madalas talaga yung andon ay yung hilaw. Para ho panlahok sa mga ulam. So ayan, tinagtagan ko nga nila ang unang buto yan mga kamangyan. Tapos ayan, ito na lahat yung prutas. Ay, grabe naman. At ayan, pinagsama-sama na namin lahat mga kamangyan. At grabe, sobrang dami. At dahil nga niyo, okay naman ang mga kamangyan na bay. Alam nyo na ho, kumuha na ho kayo ng bahaw diyan. At kami ho, ay sabayan nyo ng kumain din eh. Ay, for the go. So ayan, nagsimula na nga niyo kami kumain din mga kamangyan. At na-enjoy ho talaga namin yung mga pagkain din. Yung malaking isda, sobrang sarap. Talagang yung laman niya para na rin talagang karne. Kahit wala ng sausawan, ang sarap kahit papakinalaan. Kailangan ho talaga na masarap kasi sobrang mahal niya. Hala, bakit parang may sama ng loob? Yung tilapia kahit medyo sunog-sunog yung labas, sobrang sarap. Sausawan na ginawa, ay grabe naman. Pinaka hindi ko rin in-expect din yun nga ni yung karne. Sobrang lasa as in gawa ng
talagang inaihaw pala ang yun. Sobrang bango na. Tapos kanina ho, nagtry kasi ako na magpapak-papak nun at sobrang nasarapan na rin talaga ako. Yung hipon, yung mga gulay, adobo. Ay talagang ang sarap itulog after kumain. Ayun, sobrang na-enjoy ko talaga yung garning boodle fight mga kamangyan kasi feel na feel mo na share kayo sa pagkain, ganyan. Tapos kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Ay, the best. Hindi na nga naman pala namin nakasabay si tatay din mga kamangyan gawa ng may paani ho. Sabi ko nga ni ho, ay atirahan na lang ang namin. Gawa ng siyempre hindi pwedeng hindi. Magatampo yun sa amin. Sabi ko, atirahan kita maraming pulutan. Huy! Dahil nga naman nakapag-boodle fight na kami din sa bukid mga kamangyan. Gusto ko na sa susunod sa ilog naman, tas sa dagat, ganyan. Ay, grabe, nakaka-excite. So, ayun na mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share yung video, ano? Kasi hanggang dito na lang muna ang ating video at habang nakain dito yung magkatismisan muna kami. Bye-bye, love you. Huy!